morning mga paps. Ito yung ano natin, makikita natin view kapag umaga dito sa amin. Ayun, hindi na matanaw yung mga bahay sa kalayuan. Hindi na matanaw. Sa sobrang kapal ng hamog. So ngayon lalabas tayo. Tapos na bagyo eh. Magtitingin tayo ng dining set. Tapos tignan na rin natin ang lagay sa Marcos Highway. Kung passable ba. Alright, so samahan nyo kami mga paps. Good morning. Morning paps. Oy Jeff, morning. Okay, so nandito tayo sa roof deck. Ayan yung makikita natin, hamog. Hamog. Ito yung rig natin mga paps. Hibernate. Estimating na lang natin yan po. Ha? Estimating na namin. Sige yan. Topping. Lagyan natin sa YouTube ba? Topping daw pa. Uy, Undoy, ayos pa? Nandun pala si Jungkook ka. Kamusta Jungkook? Ayos ah. Balita ko, nag-aaral ka. Ayos, good. Ikaw Undoy, wala bang pasok? Ha? Yun o mga paps, ito yung ating tanawin ulit dito. Good morning ulit. Ayan o, hindi makita yung mga kabahayan. Pag nandito ka sa 4th floor, roof deck, para kang nasa aeroplano na. Wow naman! Yan na matatanaw mo. Parang nasa ulap. Wow! Yun o. Diba? Prepare lang tayo breakfast. Tapos babatsi tayo dun sa Marcos Highway. Check upin natin yung kalagayan dun. Ito. Taas ng pine tree na yan. Biruin mo yung paps. Pine tree. Nandito na tayo sa halos tuktok nya. Yun. Ganun katayog ang ating pinangarap. Hindi totoo yan. So tara mga paps. Bola lang yan. Good day mga paps. Hindi pala good day kasi mahamog tsaka maulan. Ito, dito tayo. I-cover lang natin tong Marcos Highway. Siguro mga 2 kilometers away papunta sa town. Nandito na yung peak talaga, yung paakyat ng matindi, akyat ng akyat. Kaya kung medyo mahina-hina at hindi sa kalamangin yung mga sasakyan, yun, talagang ititirik dito. Abutin na overheat. Dito tayo, maulan. Ay, puro pababa. Yun o, nagbiyahe. Lamig. Nung makita sa kalsada natin mga paps, after ng Typhoon Katrina, ito yung ating tangke. Nag-rescue na naman tayo noong nakaraang araw. Ngayon babiyahe tayo. Daming truck. Baba. Maasahan talaga tong ating mga paps. Kaya pag nagbabiyahe kayo paakyat ng Benguet, dapat may fog lights talaga kayo. Ayun, hindi na makita yung mga dumarating. Malalaman mo na lang kapag mga 50 meters sa'yo. Kaya talagang dapat extra careful pag umakyat ng Benguet. Nandito tayo sa Marcos Highway mga paps. Ayan. So ayan ayan, di mo na makikita yung kotse na yan. Mga 100 meters wala na, di mo na makita yan truck, laki-laki 100 meters wala na. Parang lang ROD, now you see it, now you don't. Ito yung mga banda pa doon, di mo nakikita 100 meters. So pagdating na ng mga at least 75-50 meters, yan, kita mo na. Yun tulad na nagpreno yung van, preno yung bus, muntik na magkarambola.
Kaya talagang pag magdadrive ka rito, medyo ingat ng todo. So ito yung after ng Typhoon Karina. Ayan. Lupit, no? Kaya tong rig natin talagang love na love natin eh. Ginawa talaga siya na design para sa ganito. Grabe. Ito yung pag malapit ka na dun sa siguro mga na lang 2 kilometers papunta dun sa town proper ng Baguio City. BM Fortuner Hi-Ace, yan mga sakalam lulupit, lalakas ng hatak. UV Express, yan ang mga hari ng kalsado, lulupit bibilis. Wild Track, ito FB, Triton, mga bago pa kaya Estrada. Ito naman yan natin, Veloz, Avanza, lupit umakyat. Ito malupit Kia, Preview ba yan? Hilux, Triton, Adventure, lulupit hanap tayo ng hintay tayo ng mga low displacement na umakyat. Ayun Pops malayo pa lang yung motor, hindi mo pa rin makita. Pag nandito na yan, diyan mo lang siya makikita. Kaya talagang dapat maingat na maingat. So for the meantime mga papi, punta muna tayo dito at titingin tayo ng ating bed tsaka dining set. Yun effects yan malulupit dito. Okay, balik muna tayo papi. Pops ng pang aesthetic sa interior ng ating highball. Ito ganda rin to ano to? Okay, so kuha tayo ng sa budget meal lang tayo mga paps. 9,100 loft bed na bakal siya. Kasama na siguro ito. Ay hindi pa kasama yung foam. Ito loft bed, lagay natin sa natin, roof deck natin. Para pag may bisita sila papi, may matutulugan. Nakapamili na tayo ng bibili mga paps. Uy, transformer Ayan, nung typhoon sobra pa dyan, grabe pang ang tubig na dumadaloy dito. Kaya ngayon lang tayo lumabas para safety. Mahirap lumabas ng bumabagyo, lalo dito sa lugar natin prone sa landslide. Batsi na tayo. Susin natin. Naka-order na tayo. Ngayon daluyin natin yung usungin natin baha. Alright, okay. Ilaw tayo para sure ball. Alright, yun na mga paps ito nasa 45 degree angle to na uphill talaga. Kaya kung galing ka ng malayong lugar tapos darating ka na rito sa mismo dito sa Baguio, tapos ito abutan mo itong ganito katarik, talaga minsan kapag hindi kondisyon sa sasakyan susuko talaga papi. Kaya dapat make sure na lagi kondisyon sa sasakyan pag-aakit sa Baguio. Kaya matarik yan, permis na bahon, mahaba, siguro 1 or 2 to 3 kilometers, hindi ko matadya. Basta ganyan kahaba na puro paakyat ng paakyat. Tapos masasalubong mo yan yung mga ganyang mga ganyang daloy ng tubig. Dagdag pahirap pa yun sa pag-akyat. Yun yun.
na natin ha, kung hindi susuko yung ating tangke. Dami pa rin bumababa na yung mabiyahe. Talagang hindi mapigilan ng ating mga kababayan nagbabiyahe dahil kailangan kumita para sa pamilya. Ayun. Okay. Mahaba pala. Gapo ng weight ni Kuya. Dutch ramp. Dutch ramp yan. Ito, mga talagang hindi na makakit yan. Kaya nandyan na lang. Inabot na rin ang truck ban. Kaya hindi na sila pwede pumasok ng, ng vicinity ng town proper. Meron palang nabagsak na puno dito. Kaya yun ang makagandaan. Kaya gusto ko itong ating rig. Kahit lumang luma na, okay pa rin. Ibigay niya pa rin yung purpose niya. At saka design siya sa ganito, yung mga extreme extreme ano ba yun? Ano ba yun anak? Weather. Extreme weather, yun, nadali batang bata. Ayan, malapit na tayo sa town. So pagpasok ng town, patag na doon. So yun lang yung talagang challenge dito sa mga ultimate daily budol, nga pagpaakyat yan, permis na umaakyat tayo. Lalo na kung puno pa, hirap na hirap yung sasakyan. Kaya advisable, hindi, sa medyo, eto tulad si Kuya, tirik siya. Sa mga, mga sasakyan na medyo pag hindi nyo sigurado kung okay ba at papakit kayo ng Baguio. Pag nandito na kayo sa pagpasok sa paanan pa lang na Marcos Highway, I suggest magpatay na kayo ng aircon. Kasi baka hindi maganda yung cooling system, mabuting kayo ng overheat somewhere dyan o kalagitnaan sa Marcos Highway. Kaya mas magandang prevention is better than cure, sabi nga. Kaya tuloy ng traffic na tayo, tas paakyat pa dito. Kalimitan mga paps sa mga yan, ganitong sitwasyon, kahit mga modelo, isang mga kalalabas pa lang sa kasi na na-encounter namin, umaamoy yung clutch nila, yung mga naka-manual, umaamoy yung clutch kasi hindi nila matimpla yung yung akyatan, yung hanging ba, hindi nila matimpla yun. Kaya nangyayari, umiiyak yung nila, clutch lining nila, umaamoy, so hindi na makahatak. So tendency, tatabi mo dyan, tirik ka, patilain mo siguro mga 1 oras, 2 oras para lumamig muna yung clutch lining mo. Pwede na uling kumagat yun. Kasi kapag umamoy na yung clutch mo at talagang amoy na amoy, yung amoy EBS talaga, hindi ka nakakit dyan kahit brand new pa yung sasakyan mo. Kaya yun ang technique. Dapat medyo alam natin laruin yung clutch natin. Alam na ng mga bihasang driver yan. Yun, ganda ng kwan ni Kuya. Lord, help and protect the hardworking farmers. Yan. Sana all. Kudos sa mga farmers natin. Yun nga lang ngayon nag-uulan nangyari. Nawawa naman sila yung mga investment nila. Gwapo ng Hilux ni Kuya. First gen, yan ang dream ko. Magkaroon ng Hilux na rin yan. Ganda pa ng pagka-offset. Ganda oh. Simple lang yung niya. Yung taas. 4x4, 3.0. Sige Kuya, tawid. Ayun oh, traffic hanggang doon. Yan, tas paakyat ka ng 45 degree. Sabi mo ng 30 degree. Hirap pa rin yan, lalo kung sa mga van, punuan. Talagang timplahan sa clutch yan kung manual. Kung matic naman, hindi rin advisable mga paps na nag-i-stay ka sa drive, naka-engage yung drive mo habang naka-steady sa traffic. Pero kung halimbawa 5 seconds lang naman, umaarangkada, okay lang yun. Pero pag 1 minute, 2 minutes kang stagnant ng traffic, ilagay mo sa dito. Ilagay mo dito sa neutral. Yan, lalagay mo ganyan sa neutral para nang sa ganun. Yan, lagay mo sa neutral pagka huminto ka. Tapos engage mo na lang ng drive tulad yan, umarangkada na, magda-drive ka na lang ulit. Ganon. Or para safe, lagay mo sa park kung sobrang tagal ang paghihintay ng traffic. Ganun lang naman. Ayun, lapit na tayo sa tao. Ganun lang ang mga simple tips para sa mga sa mga newbie lang to pero kung mga professional driver, alam niyo na po yan mga paps. Kumbaga share na lang tayo dun sa mga newbie drivers, especially yung mga gustong umakyat o first time aakyat dito sa Baguio City. Kailangan talaga ng skill o ng skills mo pagka nagda-drive ka. Kailangan mo talaga parang kumbaga eksperyensado ka o bihasa ka sa pag-akyatan, lalo na dito may senaryo rito na liliko ka sa eskinita biglang paakyat. Yun, yung mga ganon. Unlike kung sa lowland kasi kahit na eskinita pa yan, liliko ka, patag pa rin lang naman, arangkada ka pa rin, aakyat ka pa rin.
Pag dito kasi sa Baguio, yun nga yung mga ganong scenario, sitwasyon. Unang-una, paakyat, kailangan more power. Kaya nga nila, power, parang narinig na yung power na yun. Tapos madulas pa kalsada. Kaya yun, make sure na makapit ang gulong natin kapag umaakyat tayo ng tayo ng screen dito. At kinalmot ni Bruno yung ating screen door. Ito yung rig natin. Kahit luma na, proud tayo dyan. Madaming natulungan na yun mga paps. Kota na siya sa pagtulong, paghatak. Umulan na, mahamog pa, madulas ang kalsada, kaya ingat mga papi. Yan mga paps, nandito na tayo sa Baguio, still mahamog. And ingat-ingat po, keep safe sa pagdadrive. At laging tatandaan, may pamilya naghihintay sa inyo. And papi power!